Hello, what's up mga Kero TV and welcome back to my channel. For today's video, we have the LTO exam 2024 non-professional DL code A1, A2 part 3. Kailangan natin mag-review para sigurado pasado ka. At kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, comment, and subscribe this channel para updated ka sa aking mga tutorial videos. At simulan na natin. Ano ang dapat mong gawin kung ang release ng tren ay walang babala o walang warning devices? A. Bilisan ng takbo at tumawid ng mabilis subalit huwag kalimutan suotin ng helmet. B. Huminto sa layong 15 talampakan sa release ng tren. Lumabas sa sasakyan, lumakad sa loob ng release at suriin kung maluwag ang trapiko. C. Bagalan ng takbo. Suriin ang kaliwa at kanang bahagi ng release. Tamang sagot, letter C. Bagalan ng takbo, suriin ang kaliwa at ang kanang bahagi ng release. Ang mga mandato ng LTO ay magrehistro ng mga sasakyan na emission compliant at karapat-dapat na gamitin, magbigay kaayusan sa kalsada at A. Panatilihin ang kalinisan sa kalsada. B. Bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. C. Gumawa ng patnubay na may kinalaman sa prangkisa ng mga sasakyang publiko. Tamang sagot, letter B. Bigyan ng lisensya ang mga dekalidad na driver. Kailan mo dapat suriin ang level ng langis ng iyong makina? A. Kada 600 kilometro. B. Bago ang mahabang lakbayin. C. Umagang-umaga. Tamang sagot, letter B. Bago ang mahabang lakbayin. Ang traffic signs na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga batas at regulasyong pantrapiko na kung di papansinin ay ituturing na paglabag ay tinatawag na A. Regulatory signs. B. Warning signs. C. Informative signs. Tamang sagot, letter A. Regulatory signs. Ang traffic signs na ito ay nagsasabing magbigay ng karapatan sa daan. A. Baliktad na tatsulok. B. Patayong tatsulok. C. Hugis parehaba na may pulang border. Tamang sagot, letter A. Baliktad na tatsulok. Ang pagmamaneho ng higit na mabilis sa itinakdang bilis ay A. Pinapayagan lamang kung mag-o-overtake sa isa pang sasakyan. B. Pinapayagan lamang kung ang ibang sasakyan ay magpapatakbo ng higit na mabilis sa itinakdang bilis. C. Ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Tamang sagot, letter C. Ito ay pinagbabawal ng batas maliban na lamang kung may emergency. Ang panglikong signal na ilaw ay dapat gamitin kapag A. Nagmamaneho ng maayos. B. Ipararating ang iyong intensyon sa mga driver na nasa paligid mo. C. Dapat kang magbigay daan. Tamang sagot, letter B. Ipararating ang iyong intensyon sa mga driver na nasa paligid mo. Kung higit sa isang driver ang dumating sa four-way stop, sino sa kanila ang may karapatan sa daan? A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat umandar. B. Ang driver na huling dumating ang siyang unang dapat umandar. C. Ang driver na higit na malaking sasakyan ang siyang unang dapat na umandar. Tamang sagot, letter A. Ang driver na unang dumating ang siyang unang dapat na umandar. Ang paggamit ng mobile phone habang nagmamaneho ay delikado at A. Ito ay labag sa batas at lahat ay saklaw sa batas. B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ito ng hands-free device. C. Maaari kung nakahinto ang sasakyan dahil sa traffic light sa interseksyon. Tamang sagot, letter B. Ito ay labag sa batas maliban na lamang kung ginagamitan ito ng hands-free device. Kung kailangan mo magsuot ng salamin sa mata upang makakita ng malinaw, kailan mo dapat ito isuot kung ikaw ay nagmamaneho? A. Sa hindi magandang panahon. B. Sa gabi. C. Sa lahat ng oras. Tamang sagot, letter C. Sa lahat ng oras. Ano ang dapat mong gawin kung nais mong bagalan
ang takbo o huminto? A. Bumusina at magsenyas. B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake light. C. Manatili sa iyong lane saka huminto. Tamang sagot, letter B. Tapakan ng bahagya ang preno upang umilaw ang brake light. Kapag papalapit sa isang crosswalk o linya ng taong naglalakad, dapat kang A. Bumusina nang huminto sa pagtawid ng taong naglalakad. B. Huminto at maghintay sa taong naglalakad. C. Bilisan ang iyong bilis. Tamang sagot, letter B. Huminto at maghintay sa taong naglalakad. Alin sa mga traffic light ang nagsasabi sa iyong maghanda sa paghinto? A. Dilaw. B. Berde. C. Pula. Tamang sagot, letter A. Dilaw. Sa krus na daan, walang mga babala o marka sa kalsada. May dalawang sasakyan na paparating. Alin ang mas may prioridad? A. Ang mas mabilis na sasakyan. B. Ang sasakyan na may mas maluwag na daan. C. Wala. Tamang sagot, letter C. Wala. Ano ang ibig sabihin ng parisukat o parehabang traffic sign na may asul o puting ilaw? A. Nagbibigay ng direksyon. B. Warning sign. C. Tandang nagbibigay kaalaman o informative sign. Tamang sagot, letter C. Tandang nagbibigay ng kaalaman, informative sign. Ano ang gagawin mo kung ikaw ay paparating sa intersection at ang ilaw pantrapiko ay naging dilaw mula sa kulay na berde? A. Magpatuloy sa iyong kasalukuyang bilis. B. Tumigil kahit nasa intersection. C. Tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Tamang sagot, letter C. Tumigil bago ang intersection o bago ang linya sa paghinto. Upang makatulong sa pagbabawas ng polusyon sa hangin, ano ang dapat mong gawin sa iyong preno? A. Pumreno ng maayos. B. Pumreno ng madalas. C. Pumreno ng biglaan. Tamang sagot, letter A. Pumreno ng maayos. Ano ang nararapat mong gawin kung ikaw ay papasok sa lugar na maraming ginagawang kalsada na pansamantalang ipinagbabawal ang pag-overtake? A. Sundin lamang ang senyas kung rush hour. B. Sundin ang senyas ayon sa nakasulat. C. Sundin lamang kung ang traffic enforcer ay naka-duty. Tamang sagot, letter B. Sundin ang senyas ayon sa nakasulat. Ayon sa batas, ano ang dapat mong gawin sa sandaling makarating sa isang interseksyon na may senyas na huminto? A. Bagalan ng takbo at dumiretso kung ligtas na iyong gawin. B. Magbigay ng daan kung kinakailangan sa mga paparating na sasakyan na nanggagaling sa kaliwa na kakanan. C. Huminto at dumiretso kung ligtas na iyong gawin. Tamang sagot, letter C. Huminto at dumiretso kung ligtas na iyong gawin. Ano ang ibig sabihin ng senyas trapiko na ito? A. Ang tinakdang bilis sa lugar na ito ay hindi dapat bababa sa 60 kph. B. Ang tinakdang bilis sa lugar na ito ay 60 kph. C. May habang 60 kilometro ang lugar na ito. Tamang sagot, letter B. Ang tinakdang bilis sa lugar na ito ay 60 kph. Ang dobleng buong dilaw na linya ay A. Hindi dapat tawiran kailanman. B. Hindi dapat tawiran maliban na lamang kung may pag-iingat. C. Wala sa pagpipilian. Tamang sagot, letter A. Hindi dapat tawiran kailanman. Sa anong pagkakataon maaaring pumarada sa harap ng pasukan ng ospital? A. Kung ikaw ay bibili ng gamot. B. Kung ikaw ay empleyado ng ospital. C. Wala sa mga nabanggit. Tamang sagot, letter C. Wala sa mga nabanggit. Maaari kang mag-overtake sa highway kung ito ay may dalawang lane na may A. Putol-putol na puting linya. B. Tuloy-tuloy na puting linya. C. Tuloy-tuloy na dilaw na linya. Tamang sagot, letter A. Putol-putol na puting linya. Ano ang dapat na haba ng saddle box o bag? A. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran.
ng 6 na pulgada? B. Ang haba ay hindi dapat lalagpas sa dulong bahagi ng likuran? C. Ang haba ay hindi dapat lumampas sa upuan ng motorsiklo. Tamang sagot, letter B. Ang haba ay hindi dapat lalampas sa dulong bahagi ng likuran. Ano ang kulay ng traffic light na nagsasabing go o maaari ka nang umandar? A. Asul, B. Berde, C. Dilaw. Tamang sagot, letter B. Berde. Ang ibig sabihin ng dobleng puting putol-putol na linya sa daan ay A. Bawal na mag-overtake sa kaliwang parte. B. Bawal na mag-overtake sa kanang parte. C. Pwede ka mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib. Tamang sagot, letter C. Pwede ka mag-overtake sa kaliwa o sa kanan kapag walang panganib. Ayon sa RA 4136, ang Student Driver's Permit ay maaaring ibigay sa mga malusog na pangangatawan at pag-iisip at dapat ay hindi bababa sa edad na A. 16 na taong gulang, B. 18 taong gulang, C. 20 na taong gulang. Tamang sagot, letter A. 16 na taong gulang. Ano ang pinakamabigat na parusa sa pagmamaneho na nakainom o nakadroga? A. 6 na buwang suspendido ang lisensya. B. 1 taong suspendido ang lisensya. C. Panghabang buhay na suspendido ang lisensya. Tamang sagot, letter C. Panghabang buhay na suspendido ang lisensya. Ang sasakyan sa harapan mo ay nagdidilaw na ilaw. Ang ibig sabihin nito ay A. Sira ito. B. Mabagal ang paggalaw. C. Kotse ng doktor. Tamang sagot, letter B. Mabagal ang paggalaw. Saan mo makikita ang senyas trapiko na ito? A. Sa dulo ng kalsada. B. Sa palaruan. C. Sa pook ng tawiran ng paaralan. Tamang sagot, letter C. Sa pook ng tawiran ng paaralan. Ano ang ibig sabihin ng dilaw na ilaw pantrapiko na kumukurap-kurap? A. Bagalan ng takbo at magpatuloy kung walang panganib. B. Hintayin hanggang maging berde ang ilaw. C. Huminto at hintayin ang pulang ilaw. Tamang sagot, letter A. Bagalan ng takbo at magpatuloy kung walang panganib. Hindi ka dapat gumamit ng mobile phone habang nagmamaneho ng motorsiklo dahil A. Mahina ang sagap ng mobile phone kung bukas ang makina ng motorsiklo. B. Maaapektuhan nito ang electronic system ng iyong sasakyan. C. Ito ay pinagbabawal ng batas at nakakasagabal sa iyong atensyon habang nagmamaneho. Tamang sagot, letter C. Ito ay pinagbabawal ng batas at nakakasagabal sa iyong atensyon habang nagmamaneho. Alin sa mga nabanggit ang hindi nililimitahan ang bilis ng takbo? A. Mga driver na umiiwas mahuli. B. Mga doktor o kanilang driver na tutugon sa emergency. C. Mga driver ng mataas na opisyal ng gobyerno. Tamang sagot, letter B. Mga doktor o kanilang driver na tutugon sa emergency. Ang traffic sign na no parking ay nangangahulugan na A. Maaaring pumarada sa pasubaling ang minamaneho mo ay pribadong sasakyan. B. Hindi pwedeng huminto ng sandali kung hindi ay huhulihin dahil sa pagwalang halaga sa traffic sign. C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal. Tamang sagot, letter C. Maaaring huminto sandali upang magsakay o magbaba ng mga paninda o pasahero at hindi dapat nakakasagabal. Pinahintulutang pumarada ang isang sasakyan kung A. Lampas 4 na metro sa boka, insendyo o fire hydrant. B. Sa loob ng 3 metro ng interseksyon ng mga linyang kurbada. C. Sa loob ng interseksyon. Tamang sagot, letter A. Lagpas ng 4 na metro sa boka, insendyo o fire hydrant. Ano ang dapat na kulay ng blinkers para sa mga mahabang sasakyang mabagal ang takbo? A. Asul. B. Dilaw. C. Pula. Tamang sagot, letter B. Dilaw.
Ang paglipat ng linya sa sangandaan ay A. Napakaligtas, B. Ligtas, C. Hindi ligtas. Tamang sagot, letter C. Hindi ligtas. May biglang tumawid sa kalsada nang aandar ka na. Ano ang gagawin mo? A. Bumusina ng isang beses at hayaang tumawid ang tao. B. Maghintay hanggang makatawid ang tao. C. Patrasin ng taong tumatawid. Tamang sagot, letter B. Maghintay hanggang makatawid ang tao. Sa mga rotonda, alin sa mga sumusunod na mga sasakyan ang mayroong right of way? A. Ang sasakyan na nakaharap sa berdeng ilaw. B. Mga sasakyan na papasok pa lang. C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Tamang sagot, letter C. Mga sasakyan na nasa rotonda. Ano ang ibig sabihin ng senyas na ito? A. Maaari kang magparada sa araw na ipinapakita. B. Walang paradahan kahit kailan. C. Walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. Tamang sagot, letter C. Walang paradahan mula Lunes hanggang Biyernes. Ang bilis ng pagmamaneho mo sa gabi ay dapat nakadepende sa A. Pisikal at mental na kondisyon at husay ng driver. B. Kakayanan ng sasakyan at lagay ng panahon. C. Lahat ng sagot. Tamang sagot, letter C. Lahat ng sagot. Ano ang nararapat mong gawin kung nakasabay mo ang sasakyang pangkagipitan gaya ng ambulansya, fire truck, sasakyan ng pulis sa kalsada na sumisirena? A. Huwag mo silang pansinin gayong hindi ka naman nakakasagabal sa kanilang trabaho. B. Magbigay ng daan sa pamamagitan ng paglipat sa kaliwa o sa gilid na bahagi ng kalsada, depende sa kalagayan. C. Harangan ang daan at huwag hayaang makadaan ito. Tamang sagot, letter B. Magbigay ng daan sa pamamagitan ng paglipat sa kaliwa o gilid na bahagi ng kalsada, depende sa kalagayan. Ayon sa RA 10666, alin sa mga sumusunod ang nagbabawal sa driver na mag-angkas ng bata? A. Kung ang tinakdang bilis ay higit sa 40 km per oras. B. Kung ang tinakdang bilis ay higit sa 50 km per oras. C. Kung ang tinakdang bilis ay higit sa 60 km per oras. Tamang sagot, letter C. Kung ang itinakdang bilis ay higit sa 60 km per oras. Habang nagmamaneho, gusto mong lumiko pakaliwa sa menor na kalsada. Paano ang gagawin mo? A. Manatili sa gitna ng daan. B. Magmabilis na lumipat. C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Tamang sagot, letter C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Ano ang ibig sabihin ng isang paunang babala na may riles ng tren? A. Upang bigyan ng babala kaugnay ng bilis ng kanilang takbo. B. Upang balaan ang mga motorista na hindi sila maaaring pumarada sa anumang oras. C. Upang balaan ang mga motorista na may riles ng tren sa unahang bahagi ng kalsada. Tamang sagot, letter C. Upang balaan ang mga motorista na may riles ng tren sa unahang bahagi ng kalsada. Ang sasakyan ay nakaparada kapag A. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagsasakay ng pasahero. B. Hindi gumagalaw ang sasakyan habang nagbababa ng pasahero. C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Tamang sagot, letter C. Ang sasakyan ay hindi gumagalaw habang patay ang makina. Totoo ba na ang di kumikilos na pulang trapikong ilaw ay nangangahulugang dapat kang huminto hanggang ang sangang daan ay maging maaliwalas para magpatuloy? A. Totoo. B. Hindi totoo. C. Walang sagot. Tamang sagot, letter B. Hindi totoo. Paano ka naapektuhan ng alak? A. Pinabibilis nito ang iyong mga reaksyon. B. Pinapabuti nito ang iyong kondisyon. C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Tamang sagot, letter C. Pinapababa nito ang iyong konsentrasyon. Ano ang ibig sabihin ng pavement markings na ito? A.
Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Tamang sagot, letter C, gilid ng kalsada. Kapag ginagamit ang pangunahing batas sa bilis bilang gabay, ang pagpili ng bilis ay nakadepende sa A. Bilis ng sasakyan na minamaneho. B. Kasanayan ng driver. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter C, lahat ng nabanggit. Ayon sa RA 10666, ang bata ay maaaring sumakay sa motorsiklo kung siya ay nakasuot ng standard protective helmet. Komportabling naaabot ang mga paa ang standard foot peg at A. Nakakakapit ang bata sa rider seat handle. B. Nakakahawak sa balikat ng driver. C. Nakakayakap ng 360 degree sa bewang ng driver. Tamang sagot, letter C, nakakayakap ng 360 degree sa bewang ng driver. Hindi maaaring bumusina maliban na lamang kung A. May mga umaandar na sasakyan na maaaring magdulot sa iyo ng kapahamakan. B. Kailangan mo agawin ang pansin ng traffic enforcers. C. Magbibigay ng senyales na ikaw ay paparating. Tamang sagot, letter A. May mga umaandar na sasakyan na maaari magdulot sa iyo ng kapahamakan. Ang busina ay para sa A. Pampagising. B. Ingay. C. Magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Tamang sagot, letter C. Magbigay babala para makaiwas sa disgrasya. Ang aksyon na ito ay maaari magdulot sa iyo na mapasagadsad at mawalan ng kontrol kapag gumawa ka ng biglaang paglipat, lalo na basa at posibleng madulas na kalsada. A. Hindi tamang pagpreno. B. Lumilikong mabagal. C. Akselerasyong napakabagal. Tamang sagot, letter A. Hindi tamang pagpepreno. Alin sa mga sumusunod ang gawaing paglabag sa pavement markings? A. Pagbusina. B. Biglaang pabagal ng takbo habang nakaberdeng ilaw. C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa tawiran ng tao. Tamang sagot, letter C. Paghinto at pagbaba ng mga pasahero sa katawiran ng tao. Ang panuntunan sa right of way ay nagbibigay ng A. Pangunahing karapatan bilang mga driver. B. Mga batas kapag nagbigay daan sa iba. C. Lahat ng nabanggit. Tamang sagot, letter C, lahat ng nabanggit. Ang angkop na senyas kung liliko ka sa kaliwa ay A. Ang braso at kamay ay nakaunat pakaliwa. B. Ang kaliwang kamay ay nakaturo sa itaas. C. Kaliwang kamay na nakababa at nakaturo sa lupa. Tamang sagot, letter A. Ang braso at kamay ay nakaunat pakaliwa. Kailan ka dapat mag-signal kung ikaw ay liliko pakanan? A. Habang lumiliko. B. Pagkatapos lumiko. C. Bago lumiko. Tamang sagot, letter C, bago lumiko. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Huminto bago dumating sa stop line. B. Magpatuloy sa pagmamaneho kung walang sagabal. C. Huminto kapag inatasan ng enforcer. Tamang sagot, letter A. Huminto bago dumating sa stoplight. Kung ito ang plaka ng iyong sasakyan, kailan mo dapat i-renew ang rehistro upang maiwasan ng multa? A. Hanggang ika-19 na araw ng ikalawang buwan ng taon. B. Hanggang ika-9 na araw ng ikalawang buwan ng taon. C. Hanggang sa huling linggo ng ika-4 na buwan ng taon. Tamang sagot, letter C, hanggang sa huling linggo ng ika-4 na buwan ng taon.